Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Martes tayo sa ika-6 na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus Nazareno. At ngayon, ang ating pong paksa ay kakaiba. Ang paksa po natin ay tungkol sa tagumpay. Una, ang tagumpay ng ginawa ng mga apostol na si Silas at si San Pablo noong sila'y nagpahayag ng Ebanghelyo. Hinuli man sila, ikinulong man sila, napalaya pa rin. Pero sa tulong ng Diyos, hindi lang na sila'y napalaya, pati yung tagapangalaga at yung tauhan ng kulungan ay naging Kristiyano o nanalig kay Kristo at nabinyagan siya at ang buong sambahayan na kasama niya. Ang panalo rin dito ay ang pagtupad. Ayon pa sa ating salmo na ang Diyos ay matapat sa kanyang pag-ibig. Kaya ligtas tayo sa kanyang piling sapagkat lakas niya ang siyang pinanggalingan ng ating kabutihan. Kaya sa ating ebanghelyo, ang tagumpay ng Panginoon ay napahayag din sapagkat aalis man ang ating Panginoong Hesus,
darating ang Espiritu Santo na siyang Paraklito o patnubay. Ang salitang tagumpay sa salitang Hebreo, sapagkat ang tradisyon po na ating pinag-usapan, tradisyon ng mga Hudyo, ay nitzakon, na ginagamit sa ating mga pagbasa ay dahil sa Koinoko na Griego, ang original, ay triumphos, na nasali naman sa salitang Latin na triumphos. Sa atin, tagumpay. Ano po ang tagumpay na ating nakikita lalo na sa Ebanghelyo? Unahin na natin ang ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na aalis siya upang sa pag-alis niya, hindi dapat malungkot dahil sinasabi niya ito noong nagkaroon ng huling hapunan pagkatapos ng hinugasan ng paa ang kanyang mga apostol, at sinasabi niya na siya ay patayin at siya ay mabuhay muli at uuwi sa Ama. At tigib ng kalungkutan ang mga apostol. Pero sinasabi niya, dapat siyang alis upang ang Espiritu Santo ay mapasa kanila. At ang Espiritu Santo ay magpatuloy sa pagsasaksi at magsasabing totoo at magbigay ngayon sa ating Ebanghelyo ng hatol. Tatlo po na klase ng paghatol sa versikulo 8 hanggang 11 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16. Sinasabi dito na mali ang pagkilala nila sa kasalanan. Bakit po? Dahil ang ating Panginoon ay kanilang dakpin at hatulan sa kamatayan at parang ginawa siyang makasalanan na siya hindi naman nagkasala. Ang kanyang ginagawa ay kanya pong tinutupad ang gawain ng isang tagapagligtas na kung saan ay ipahayag niya ang mensahe ng Diyos o mabuting balita mula sa Diyos. Ginagawa niya ang mga himala gaya ng pagparami ng pagkain, gaya ng pagpagaling sa mga may sakit, o dili kaya ang may mga kapansanan gaya ng mga bulag at mga pilay ay ang mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makalakad na. Siya ay nagpahayag ng mga gawain na hindi kayang gawin ng ordinaryo na tao. Ibig sabihin, siya talaga ang pinadala ng Diyos upang tumupad sa pagtubos. Pero tinuturing na kasalanan. Dahil ang mga makasalanan noon ay pinako sa cross. Ibig sabihin, mali. Kaya ang hatol sa kamatayan ng ating Panginoon ay isang pagtupad sa mga nasa kasulatan na ang prinsipe ng kamatayan na yung mga demonyo ay hindi nagtagumpay. Nagtagumpay siya sapagkat dinaanan niya ang kamatayan at siya'y nabuhay muli. Kaya nagkaroon ng tagumpay dahil napahayag na ang Panginoon ay Panginoon ng buhay. Pangalawa, ang pagiging matuwid. Ang akala ng mga pinuno, gaya ng mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga pinuno ng templo sa Jerusalem, gaya ng mga Parisiyo na nasa Sanhedrin at iba pa, ang akala nila, ang pagiging matuwid ay ang paghatol sa ating Panginoon. Hatulan nila at ang paghatol nila na siya ay gumawa ng kasalanan dahil tinuturing ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Pero anong sinabi ng Panginoon? Uuwi siya sa Ama. Ibig sabihin, pinatunayan niya na mali ang mga pinuno noon dahil totoo siya na anak ng Diyos at siya'y uupo na maluklok sa kanan ng kamay ng Diyos na Ama. Ibig sabihin, siya ang totoo na anak ng Diyos. So mali yung kanilang paghatol. Mali ang kanilang tinatawag na justice, katarungan o katwiran sapagkat hindi matuwid. At ano ngayon ang pangatlo na hatol? Ang pangatlo na hatol, nasabi, hinatulan na ang pinuno
ng sanlibutan ito. Nang ibig sabihin, dahil mali ang kanilang paratang sa ating Panginoon, siya'y pinatay sa cross, pero ang kanyang kamatayan sa cross ay ang pagtagumpay upang magkaroon ng buhay at ang kapangyarihan ng kamatayan na demonyo ay matalo na, magkaroon ngayon ng tagumpay ang Diyos. Ang lahat ay tagumpay ng Diyos, at dahil tagumpay ng Diyos, sinong hahatulan? Yung mga pinuno na hindi tumatanggap sa Kanya. Yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Magpahanggang ngayon, may mga tao na gumamit pa sa pangalan niya, pero hindi naniwala sa Kanya. Sila'y kasama na hahatulan. Kaya itong araw na ito, ang pinakasalita na dapat nating tingnan ay ang triumphos, o salitang Latin, triumphos, o kaya salitang Hebrew kasi ang ating Panginoon, nitzachon, ang tagumpay ng Diyos. Nagtagumpay ang Diyos sa kabila ng ginagawa ng tao. Hindi mapigil ang kapangyarihan ng Diyos kahit anong gawin ng mga nasa kapangyarihan ng tao. Hindi mapigil ang Diyos sa kanyang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig, awa, habag, at pagligtas sa mga minamahal niya na tao. At dahil dito, kailangan tayong magkaroon ng pagtugon. At ano pong ating pagtugon? Dahil manalo naman ang Diyos, magtagumpay naman ang Diyos, na dapat ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Iwaksi natin ang anumang mga paghumaling sa mga moderno na mga gadgets na kung minsan nakalimutan na ang buhay panalangin sapagkat doon na lang ang tao sa kanilang mga apps sa cellphone at kung ano-anong mga binubuksan sa kanilang mga site sa cellphone at computer, hindi na nagkaroon ng panahon upang kausapin ang Diyos sa panalangin. At dahil dito, ang tao ay nagkaroon din ng bisyo. At kasama pa dyan ang mga electronic na mga pagsugal na kung saan wala ng panahon para sa kanilang pamilya. At dahil doon, ang mga bisyo na kuminsan, hindi lang ang tinatawag na mga droga, mga inumin at mga pagkain na nakalason sa tao, sa kanyang pisikal at sa kanyang mental na kalagayan. Kailangan natin na itong mga pangyayari sa modernong panahon ay ating pag-ibahin. Diyos na ang maging sentro ng buhay. Diyos na ang siyang magbigay ng saysay sa buhay. Diyos na ang siyang may kapangyarihan na tayo'y pagbuklurin sa kanyang pag-ibig upang tayo magkakaisa na kanyang tunay na bayan na nagkakaisa sa kanyang pangalan at nagpahayag na siya'y buhay. At buhay ang Diyos dahil dito ating alagaan, ating itaguyod, ating igalang o respeto ang buhay at itigil kung anumang mga batas na magpatuloy sa kapangyarihan ng kamatayan ay tanggalin. At kung mga paraan gaya ng aborasyon na magdala ng kamatayan sa mga bata ay itigil. At ang lahat ng mga nakapagbigay ng paghamak sa buhay ay atin ang itigil at ating ipahayag na ang Diyos ay buhay. At dahil nabuhay siya muli, kailangan ang buhay ng tao ay magkaroon ng dignidad, magkaroon ng paggalang, magkaroon ng pagyabong bilang tunay na buhay na biyaya ng Diyos sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoong nabuhay muli. Tama yung sinasabi ni Papa San Juan Pablo II. Tayong mga Kristiyano ay mga tao ng pagkabuhay muli. At ang ating awitin ay awitin ng pagkabuhay muli na Alleluia. Amen? Purihin natin ang Diyos.